Namatay ang award-winning na aktres na si Jacqueline Jose noong Linggo, Marso 3, sa edad na 59. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma ng PPL Entertainment Inc., ang kanyang pamamahala. Gayunpaman, walang nabanggit na sanhi ng kamatayan. Nalulungkot kaming ipaalam sa lahat ang hindi napapanahong pagpanaw ni Miss Jacqueline Jose. Ibabahagi ang higit pang mga detalye sa sandaling available na ang mga ito. Ang mga pamilyang Gok at Eganman ay humihiling sa lahat na manalangin para sa walang hanggang pahinga ni Miss Jacqueline Jose at para sa kanila na payagan ang paggalang at pagkapribado na magdalamhati sa kanyang pagpanaw at maglakbay sa mahihirap na panahon na ito, ang pahayag. Si Jose, na ang tunay na pangalan ay Mary Jane Gok, ay naiwan ang kanyang dalawang anak, ang anak na babae na si Andy Eganman at ang anak na lalaki, si Gwen Garimon. Ang veteranong aktres, na ang huling pagharap ay bilang jail chief sub Bijan Dolores Espina sa serye sa TV. Batang Quiapo ay ang kauna-unahang Filipino actor na nanalo ng Best Actress Award sa 2016 na Cannes Film Festival para sa kanyang papel sa Brillante, Malc Rosa, ni Mendoza. Sa pelikulang iyon na kinikilala ng mga kritiko, ipinakita niya ang isang ina na nagpapatakbo ng isang maliit na convenience store at nasangkot sa mundo ng pagbebenta ng droga upang mabuhay. Huli rin siyang napanood sa 2023 Metro Manila Film Festival film entry na Broken Hearts Trip. Bukod sa prestihiyosong Cannes Award, si Jose ay tumanggap din ng mga lokal, ngunit parehong prestihiyosong tropeo mula sa Gawad Irian, 5, Luna Awards, 2, isang FAMAS Award at isang Emmet Award, sa ilalim ng pagtuturo ng mga magagaling na direktor tulad ni Lino Broca at Chito Rono. Sa kanyang karera sa showbiz na umabot ng humigit kumulang 4 na dekada, ang kapansin-pansing kontribusyon ni Jose sa industriya ng Pilipinas at pelikula ay palaging pinapahalagahan. Ngunit hindi siya itinuturing na hindi malapitan ng kanyang mga kasamahan o ng mga nakababatang henerasyon ng mga aktor. Sinabi ni Jose sa isang panayam sa Philippine Daily Inquirer noong Hulyo 11 para sa Deadly Love, isang serye para sa isang streaming platform, na ang kanyang pangunahing layunin ay maihatid ang mga eksena sa abot ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagtiyak na walang awkwardness sa pagitan siya at ang kanyang mga kasamahan. What's the point of intimidating your co-actors just for the sake of it? Kailangan kong maging komportable sila sa akin. That way, we can build chemistry and rapport, she then said. I'm not the kind of veteran actor who's unapproachable. Ako pa nga ang lumalapit. Walang shooting na mangyayari kung may awkwardness sa set. Pinaparamdam ko sa lahat na pareho tayo at pantay-pantay, she said.